Mga kaibigan, kamusta kayo? Ako nga pala si Lan ng #WalkWithLan. At ngayon, sasagutin ko yung tanong na madalas itanong ng marami sa atin dito sa Pilipinas. Bakit pa magsisimula ng YouTube channel wala naman nanonood? Sayang lang oras at data. Pero teka, pak! Alam mo ba na yung pinakamatagumpay na Pinoy creators ngayon tulad ni na Will Dasovich, Kong TV, o kahit yung maliliit na vloggers na ngayon ay full-time na, nagsimula rin sila sa zero views. Actually, pilitan pa nga. Oh, actually, yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, sasabihin manonood, dumating po tayo sa mga panahon na yon. Kunwari, manonood, i-skip lang, ilang segundo lang ang papanoorin. Kasi po, ayaw po nila, yung mga taong gano'n, ayaw po nila ng kunwari, nanonood. Wala po, hindi po yan sumusuporta. Kahit zero views. Sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang 5 na solid, life-changing reasons kung bakit dapat kang magsimula ngayon. Kahit walang manood. At promise, pagkatapos nito, motivated ka na mag-record ng una mong video. Laban tayo. Una sa lahat, reason number 1, personal growth and skill building. Una, magiging mas magaling ka sa buhay. Sa YouTube, matututo kang magsalita sa camera. Parang public speaking na libre. Sa Pilipinas, mahal ang public speaking workshops ha. Pero dito, mapapractice mo yan araw-araw. Matututo kang mag-edit. Tayo, hindi naman tayo pala edit. Doon lang tayo sa thumbnail, nag-e-edit, no? Yung sa Canva. Matututo kang mag-edit using CapCut o KineMaster. Skills na pwede mong pagkakitaan later sa freelance. Tsaka, mas magiging confident ka. Imaginein mo, dahil nahihiya ka magsalita, ngayon, libo-libong views nasa future self mo. Di ba? O, dati, wala ka nanonood, zero. Pero ngayon, di ba? Kita mo naman, libo-libo na ang nanonood dito sa atin. Okay? So, mga kaibigan, kahit walang nanonood ngayon, yung growth mo, totoo yan. Tayo, mag-aanim na taon na tayo dito sa YouTube. Halos lahat ng iba't ibang content na try na natin. Para kang nag-gym. Una pa lang, walang makakakita. Pero lumalaki ang muscles mo no? So pagdating ng araw, makikita nila yung muscles mo. Pangalawa, nagsisilbi itong video diary mo. Sa halip na isulat sa journal na baka mawala, nakasave yan sa cloud forever sa Google. Diba? O tapos, may chance ka pang mabayaran. Sa mahirap na panahon, tulad ng wala ng trabaho. Actually, inumpisahan po natin ang YouTube natin noong pandemic. Di ba? Thanks God. At trinay po natin. Dahil ngayon, kumikita naman tayo kahit papaano. Pero sana po, no, lumaki, pumaldo tayo dito sa YouTube. Pag-graduate na walang work o struggles sa buhay. Kapag tinitignan mo ulit yung old videos mo, makikita mo kung gaano ka kalayo na narating. Inspiring yon, di ba? Para kang may cheerleader na past self mo. Especially pag nag-iisa ka sa buhay. Pangatlo, legacy. Imagine niyo, mga anak o apo mo sa future, mapapanood nila yung mga kwento mo, yung mga commentaries mo, yung mga technical lectures mo, at kung ano-ano pa. Di po ba? Ano ba ginawa ni mama, ni papa, nung bata pa sila? YouTuber po siya. Sa Pilipinas, marami tayong family-oriented. Yung mga kwento mo tungkol sa buhay probinsya, OFW struggles, o simpleng araw-araw, magiging alamat yon sa pamilya mo. Kahit walang views ngayon, priceless yung value niyan later. Di po ba? Pang-apat, nagbubukas ito ng pinto. Maraming Pinoy na nagsimula sa wala, tapos biglang may brand deal, job offer o network. Halimbawa,
Yung content mo about student life, bigla may school na mag-a-approach sa'yo. Kahit small, ang YouTube ay portfolio mo. Sa job interview, may channel ako, Instant Edge. Tsaka sa future, pwede kang mag-monetize kahit mabagal. Shorts fund, affiliate, sponsorship. Sa Pilipinas, maraming nagsisimula sa ganyan. Panghuli. Okay? Nagtuturo ito ng discipline. Sa mundo natin na maraming distractions, TikTok, Facebook, chismis, yung commitment mo na mag-upload weekly, nagiging better version ka. Huwag mong isipin na kailangan nasaan na yun? Na kailangan perfect, ha? Ayun nga po eh. Marami sa atin nagsisimula sa phone lang, sa kwarto, sa mahinang internet. Pero yung action, yun ang nagbabago ng buhay. Laban lang, mga kaibigan. Pero teka Sir Ma'am, no? Hindi pa tayo tapos. May dagdag pa akong reasons na super relevant dito sa Pilipinas ngayong 2026. Kasi alam natin, mahal na ang bigas, mataas na ang singil sa kuryente, at maraming nawawalan ng trabaho o nagre-resign para sa better life. Kaya ito talaga ang perfect time para mag-YouTube kahit zero pa ang views mo. Umpisahan mo. Pang-anim, ito ang pinakamagandang side hustle para sa atin ngayon. Walang need ng malaking kapital. Phone mo lang, camera ng laptop, free apps like CapCut, at konting data kahit Globo Smart, promo lang. Sa 2026, maraming Pinoy ang naghahanap ng extra income. Estudyante na nagre-remit sa probinsya, call center agent na pagod sa graveyard shift, o nanay na may oras habang natutulog ang baby. YouTube, pwede kang mag-monetize sa Shorts Fund, affiliate links, Shopee, Lazada, o brand deals kahit small pod channel mo. Maraming Pinoy creators na nagsimula sa ganyan. Isang vlog about budget meals under 100 pesos o OFW tips. Tapos biglang may sponsor. Hindi kailangan maging milyon-milyon agad. 5,000 to 10,000 pesos extra monthly na side income? Saan ka pa? Pwede na yun, di ba? Pag pumaldo ka ng 1,000,000 per month, pwede po mangyari yon. Pero, hindi naman agad mangyayari yung 1,000,000. Mag-umpisa ka sa 0 views. Kaya mo bang tanggapin na walang nanonood sa video mo? Pero, ngayon, kung kumikita ka ng 10,000 monthly aside from your income, edi maganda na po yun. No? Pero, pag pumaldo ka naman, 100,000 per month, 1,000,000 pesos per month, edi okay na po. Maraming salamat sa Diyos. Life-changing yon dito sa Quezon City o kahit saan sa Pilipinas. Pangpito, nagiging boses mo ito para sa mga hindi naririnig. Katulad po natin, nagpo-political, commentaries. Boses po yan. Hindi ko lang po boses yan. Boses po yan ng sambayanan. Di po ba? O katulad sa Pampanga, di ba? Tuni-criticize po natin. Kasi hindi kayang i-criticize ng mga taga-Pampanga yung congressman nila. Something like that. Binoboto pa nga nila. Okay, sa mundo natin na puno ng chismis at fake news, pwede kang mag-share ng totoong kwento. Struggles ng jeepney commuters, paano mag-ipon sa inflation, o motivation para sa mga bagong graduate na walang work. Imaginein mo, isang viewer sa probinsya nanonood ng video mo habang iniisip na walang pag-asa. Tapos bigla siyang motivated dahil sa'yo. Kahit isa lang yun sa simula, yun na ang impact. Hindi lang views ang habol, change ng buhay ng iba. Parang bayani ka sa maliit na paraan. Pangwalo, nagiging future-proof ka. Sa 2026, AI na ang sumusulat ng articles, nagdi-design, pero authentic storytelling, ikaw pa rin yun. Matututo kang magsalita ng malinaw, mag-edit, mag-research, mag-connect sa audience, engaging. Skills na hinahanap ng companies ngayon para sa social media managers, content creators, at kahit freelance gigs sa Upwork. Kahit hindi ka maging full-time YouTuber, yung experience mo, gold mine yun sa resume. May 100 videos ako na ginawa ko alone. Nako, instant advantage yun sa job hunt o business. Tayo,
mag-aapat na libo na ang videos natin. Wow! Salamat sa Diyos. Alam mo, maraming successful Pinoy YouTubers ngayon. Kahit sina Kong TV, Will Dasovich, sana naman, no? O yung mga bagong tumataas na vloggers, nagsimula sila sa eksaktong sitwasyon mo, sitwasyon natin, no? In the past. Tayo, grabe yung ano natin, pero ilang months lang na-attempt po natin yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Okay? So, nagsimula sila doon. Walang nanonood. Grabe, pilitan pa. Di ba? Phone lang gamit. Sabi ko, magpa-member, hindi nagme-member. Sa kwarto o sala, nagre-record. Pero dahil consistent sila, consistent tayo, at naniniwala sa sarili, narating nila, yung dream nila, ikaw rin, pwede yon. Tayo rin, pwede yon. Huwag mong hayaang matakot ka sa walang nanonood. Yung unang video mo, yun ang magiging simula ng journey mo na magbabago ng buhay mo, ng pamilya mo, at marahil ng iba pang Pinoy na katulad mo. Kaya, mga kaibigan, ngayon, tanungin mo sa sarili mo, ano pa bang hinihintay? Kunin mo na yung phone, laptop mo, camera, humarap ka na dyan. No? Mag-toothbrush ka na, maligo. Ha? Buksan ang camera at sabihin mo, hoy mundo, simula na ito. Okay? So ano hinihintay mo pa, mga kaibigan? Salamat sa panonood. God bless. At remember, simulan mo na kahit walang nanonood. Dahil ang pinakamahalaga, nanonood ang future mo. Peace out. Mabuhay ang Pilipinas.